Pagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Ryan Sinundo sa ito po aking daily devotion ngayong araw, August 21, 2025. Ngayong araw po ating tutunan ng series wishes sa seminary edition. Specifically, ang topic po natin for this day is about Satan. So, sino nga ba si Satan? So, para po sa araw na ito, ang talata po natin magaling sa 1 Peter chapter 5 verse 8. Sabi po rito, basahin ko po. Be alert and sober-minded. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Now, upang ating mas manununan po ng sabihin ng pangatang ito, ngayon patapitala ako sa ating teaching of Quran for today. So, kapag pinag-usapan po natin si Satan, when we talk about Satan, napakalaga po na tandaan natin that he is not just some vague symbol of evil, or hindi lamang siya yung basta-basta nakakatakot na storya na ginawa para takutin ng mga tao. Kasi si Satan po, siya po ang totoo. Siya ay Satan is real, but wala po tayong dapat ikatakot kasi yung kapangyarihan niya is limitado lang. He can only do those things na inaalaw lang ng Diyos, and he is nowhere near as powerful as Satan may try to attack, he may try to deceive or discourage, but let's always remember that he can never act outside of God's control. That's why all we can do is to trust God, don't be afraid, because Satan has no authority over us. Alalahanin po natin that Jesus has already won the victory, and we stand under His protection. So ngayon po tayo pagdadako sa ating application. So ano nga ba yung mga dapat natin gawin or apply sa ating mga buhay? So una po, dapat matuto po tayo mag-pray. Let's learn how to pray for our Christ-centered family. Kasi the enemy often tries to break homes apart. Doon nagsisimula pa natin sa sarili natin pamilya. So, covering our families in prayer, ito po ay isang napakalaking defense. So, ikalawa po, we must prepare for spiritual battle. Yung mga demonyo po, they are not idle. So, dapat tayo hindi rin. So, meaning po, dapat lagi tayong alerto, lagi tayong ready, and dapat mamuhay tayo ng merong discernment. And finally po, dapat we push forward and we weaken the enemy's territory. So, paano ba natin ito magagawa? So, magagawa natin ito by sharing the gospel, pagkawakalat sa salita ng Diyos. And dapat hindi lang natin ito magalit, dapat isa sa pamuhay natin ito para makita sa atin kung talaga bang meron tayong Diyos, para mas mag-grow pa yung relationship sa Diyos. So, marami pa tayong natutunan sa araw nito.